Mga brothers, welcome back sa ating exclusive review dito sa mga motor ng Monarch Motorcycle dito sa Lapu-Lapu, Cebu sa planta ng Skygo. Ngayon mga brothers, pag-usapan natin ang bagong trending bikes ng Monarch. Ito nga yung Capay 125. So mga brothers, sama na kayo sa ating test ride review. Let's go! Sa go! Get ready. Drop the beat. Connecting to great deals. Ang Capay 152 ng Monarch Motorcycle ay kayang dumulo ng 9.6 horsepower at 8,500 RPM at kaya namang umarangkada ng 8.6 Nm of torque at 7,000 RPM. Meron nga pala itong 125cc single cylinder na pushrod ang makina na merong dalawang valves. Of course, mababa lang naman ang kanyang compression ratio na 9.2:1 kaya naman ito naka-air-cooled pa sa kanyang cooling system. Carburetor nga pala ang fuel system nito at merong 9 liters fuel tank capacity. At ayon nga sa Monarch Philippines, meron nga itong claim na 42 kilometers per liter in fuel consumption. Habang meron naman itong kickstart and electronic starting pagdating sa makina. Pinagugulong nga pala ito ng 17 inches na spoke wheel na meron tire size na 2.5 sa harap at 3.0 naman sa likuran. Pinahihinto naman ang Capay 125 ng drum brake sa magkabilang preno ng gulong. At meron nga pala itong dual shock absorber sa likod na fully adjustable habang naka-conventional telescopic port naman ang front suspension. In electronics, naka-analog meter funnel nga pala ang ating dash panel. At meron naman tayo ditong conventional bulb type pagdating sa kanyang headlight and taillight. At naka-LED naman ang kanyang turn signal lights. At syempre, meron na rin yan daytime running light para mas kita pa tayo sa daan. Alright mga brothers, bike fitting para dito sa Capay 125 ng Monarch. For the reference, again, I'm only 5'4" in height and then may bigat po ako 53 kg and also ang reach ko lang po is 20 inches. So maliit lang po ako na rider. So ganito po ang itsura pag nakasakay na dito sa Capay 125 ng mismong Monarch. Alright? And for the seat height, may taas lang po ito ng 780mm. Tignan nyo naman mga brothers, lapat na lapat yung dalawa kong paa dito sa pinakasahig, no? Pwede pa nga akong tumayo, oh. May allowance pa konti. And for the ground clearance, hindi rin kayo mabibitin dahil meron siyang ground clearance na 150mm. Kasi ang standard natin is 140, no? So above minimum po siya. So sa mga, sabi ko nga, pagka yung mga humps na nakakaloko at mga lubak, hindi po basta-basta sasayad yung underneath ng motor. And for the weight, yeah, pretty gaang. Oh, napakagaang niya, pretty gaang. No? Napakagaang po ng motor na ito. 99 kg lang po ang kanyang dry weight. Siguro kung mga mapupull tank natin siya, siguro bibigat siya na mga around 104 o 105 na kilogram. Pero magaang pa rin, no? At sigurado sa paggamit mo ito, no? Kahit probinsya, city ride, traffic, sigurado pong hindi kayo pahihirapan at hindi kayo ganun kapagod pag minaneho nyo itong si Capay 125. And speaking of riding position sa kanya, mababa yung handlebar niya, no? For me, kasi maiksi yung reach ko. Pero upright pa naman, medyo may konting yuko. Kung for me, for my personal suggestion, lalagyan ko siya rito ng riser para umangat konti. Kasi ito yung sukat ko sa motor, no? So kung yuko konti, medyo may pagka-aggressive na. Pero nasa inyo po yun, no? Depende kasi tayo mga riders. Para lang naman sa akin yung for the personal reference. And also yung turn radius niya, tama lang po. Sa mga brothers, kita nyo naman, nalalakad ko yung motor, atras abante tayo, walang problema sa kanya. So sa mga 5'5" pababa dyan na mga riders, especially mga kababaihan, hindi po kayo pahihirapan ng motor na ito. And also yung feels ng suspension niya, well, medyo may pagka-stiff, konti lang naman, pero syempre malalaman pa rin natin yan mamaya pagka tinest ride na natin itong motor na ito. Kaya mga brothers, let's go, tingnan natin.
Alright mga brothers, eto na, masusubukan na natin itong Cafe 125 ng Monarch. Alright, so ganun pa rin, kasama pa rin natin si Kuya to, tsaka si Sir, ang ating cameraman, no? Para meron tayong backup, just in case. Alright, eto may clutch na. So ang kanyang pattern pagdating sa cambio is 1 down, 4 up. No, so parang ngayon lang ata ako nakakita na isang rotary engine na ganito yung pattern ng cambio. But I guess typical naman ito lalo na sa mga ibang bansa. Alright, so same pa rin yung rules ng ating test ride dito. 40 kilometers lang po per hour, no? So yun lang po yung binigay sa atin dito sa loob ng vicinity. Ngunit ganun pa man, syempre aalamin pa rin natin ang motor na ito sa abot ng ating makakaya. Alright, so let's go. Okay, first impression ride dito sa motor, medyo, sabi ko nga sa bike fitting, medyo nakayuko ako. Yun, medyo may pagka parang semi-aggressive lang naman, no? Ayan, no, binibidyoan tayo, no? And then, yung handlebars niya, hindi naman ganun kabuka. Sakto lang naman. At sabi ko nga lalagyan ko ito ng riser para tumaas ako konti, para mas upright, no? Para kasi nga, sa bagay kasi, in the model name of Cafe, kaya medyo yuko kayo, especially kung i-clip on nyo to para sa mga classic rider enthusiast natin dyan, yuyuko talaga kayo rito as a Cafe racer. Alright, no? Vibration napipil ko sa kanya since naka push rod engine ito, may vibration sa footrest, no? Something na parang para sa akin kasi pag mga classic bike okay lang naman, walang problema, no? At meron din siyang vibration dito sa ating handlebars, which is typically normal. Ayan, medyo ma-vibrate yung motor, no? Since naka push rod engine, i-kwarta natin. Ayan, no? So tumatakbo tayo ngayon ng around 40 kilometers per hour, no? At I can tell yung kanyang suspension na may pag-usapan natin yan. First impression muna tayo, no? At para ako sa mga brothers on the wheels natin nagmamaneho ng Cafe 152 na stock. So ganun siya, ganun ang riding gesture niya, no? Medyo yuko konti, and also yung feels ng vibration na buhay siya. Ayan, so sa mga rotary, sa mga push rod engine dyan, ganun na ang motor na ito, no? Talaga may vibration siya. Pero again, kung patatakbuhin mo naman siya ng banayad, o siguro kung magpapalit ka ng sprocket combination, baka mag-lessen. So ganun naman yung mga ginagawa, no? Pero mas malala yung vibration ng Rusi Classic 250 ko. Anyhow, dito sa ating riding ergonomics, okay naman. Yun lang ang pinaka-comment ko. Yung kulang ako ng konti kasi maiksi lang po ang reach ko, mga brothers. Sabi ko nga, inulit ko na kanina po, pangatlo na ata ito. Maglalagay ako ng riser dito. Pero kasi Cafe, kaya siyempre medyo yuko-yuko tayo dyan, no? Ayan, no? Oh, di ba? Ganda. So ngayon, pag-usapan natin, mga brothers, yung kanyang cornering capability, no? So 40 kilometers, alamin natin kung paano mag-corner itong si Cafe 152. And so advice ko na kayo, mga brothers, initial impression lang naman ito, no? So test ride lang naman natin ng sandali, and hopefully nga, sabi ko lagi, nag-uusap naman kami ng marketing ng Monarch tsaka Skygo na mahihiram natin ng mga motor nila for the, I think, 2 weeks or 1 month para isa-isahin, no? At ma-test ride natin ito ng malayo, malaman natin yung fuel consumption, no, off-road capability niya, and so on, no? Ayan, so corner nito, hindi matigas ang ulo niya, walang laban, no? At napaka-smooth niyang mag-corner, no? At ayan, no, ang nimble niya, agility niya, goods na goods. O, di ba? Oo, dito tayo. So ayan, dito tayo magsayaw ng motor. O, ganda niya lumiko. Hindi siya matigas ang ulo pa sinorin. I mean, what I mean doon walang laban yung motor. Kung saan mo siya gustong dalhin, susunod siya kagad, no? Para sa akin, ito yung mga hinahanap ko, no? Well, no doubt naman kasi yung setup ng gulong niya is manipis. Tsaka gusto ko yung pattern ng cambio. Ito yung gusto kong kung tawagin natin is international pattern. Yung 1 down, 4 ups, 5 ups, ganun po, no? Tapos yung neutral nasa gitna. Kasi mostly pagka mga push rod, rotary yan. Yung dagdag bawas, no? Puro down, puro up. Anyway, nakikita ko sa acceleration niya, meron siya. Pag ina-accelerate ko siya, may power siya, konti lang naman. And again, I guess hindi naman naka-design talaga to for more power. I guess
para itong motor na ito is sa mga gustong mag-build ng motor, base bike nyo ito, no, pagandahin, pangasin para maging cafe racer, scrambler, o kung gusto nyo gawin din bobber, depende sa budget nyo yan, at depende sa gusto nyo mangyari sa motor. Siguro kung ako bibili ako ng base bike, isa ito sa magiging choice ko kasi formado na eh, konting bihis-bihis na lang sa kanya, ayos, no? Ayan, no? So ngayon mga brothers, i-check natin ang kanyang preno. So ganun pa rin, magpapatakbo pa rin tayo dito ng around 40, 50, 60 kung kaya, no? At para madama ang preno niya. And take note po, naka-drum brake tayo rito, kaya medyo ingat-ingat lang, alright? So may rito, merong tawag dito, may nagte-training, no? Ng sunog. Anyway, test ride tayo ng preno. Subukan natin siya ng 40 muna. May acceleration siya kahit papaano. Brake, stop. Alright, siyempre pag drum brake naman, hindi naman ganun siya katulad ng disc brake mag-perform, di ba? Hindi naman siya katulad ng disc brake na ganun ka-powerful, pero they do the job, no? Subukan pa natin siya ulit ng 50. Tingnan natin kung mapa-50 natin to. Brake, up, stop. Okay, may skid na tayo rito konting-konti mga brothers dahil naka-drum brake tayo. I guess hindi ko na ito C60, pero subukan pa rin natin para makita nyo, no? Maganda yung preno sa unahan, no? Yun yung nakikita ko sa kanya. And dito sa likod, syempre mag-skid na yan dahil binabangag na natin yung preno, sinasagad na natin. Pero subukan natin siya na 60. Pero preno lang natin ang tama, baka naman bumaliktad tayo. Brake, up, stop. May skid siya pagka tawag dito, pahinto na yung motorsiklo, pero okay lang yon. Ang preno niya para sa akin, mutual lang ako, hindi naman sobrang lakas dahil naka drum brake lang ang harap at likod nito, no? Tama lang, it takes time para makasanayan nyo. And also syempre, ingat lang din kayo mga brothers. Okay mga brothers, for the recommendation nitong motor na ito, marirecommend ko po ito kung lalo na sa mga classic rider community o community ng classic rider, okay po ito gawin yung base bike kasi formado na eh. Konting galaw na lang dito, siguradong ma-reach nyo po yung gusto nyo mangyari sa inyong project bike. Kung cafe racer ba yan, scrambler, tracker, bobber, kung gusto nyo gawing chopper, pwede po itong motor na to basta may budget kayo, no? And kung gusto nyo naman po itong gawing pantra bikes, panghanap buhay, no? Gusto nyo lagyan ng sidecar, kayang-kaya po nitong Cafe 125 ng Monarch, pwede rin po siya. Kasi maganda sa motor na ito, may forma, di ba? Classic na, panghahanap buhay pa, may forma pa siya. So hindi ka lugi, di ba? Yun naman yung maganda sa kanya, no? Lumalagpas tayo ng 40. Baba tayo kunti. Ayan. Anyway, doon ko siya marirecommend. Kung naghahanap po kayo ng pang-araw-araw na motor, no, kung gusto nyo pong makatipid sa gas, isa pa yun, yung gas consumption nito napakatipid. Hindi ko lang nakita, pero pakita natin sa screen, sa specs naman nila. At saka nagano po yan, depende pa yan sa bigat, throttle hobby nyo, and also road condition. Lagi ko po yan sinasabi, kasi may mga rider dyan nagdidepende, hindi na inisip yung weight nila, kung iangkas ba nila yung misis nila, yung road condition, traffic ba, o ang dadaanan nila, doon po yan maglalaro, no? Binibigyan na po tayo ng factory ng initial fuel consumption, pero pwede po yung bumaba, pwede pa yung tumaas, depende po talaga yan sa condition niyo. Alright, so mga brothers, this is a Monarch Cafe 125. Alam nyo, trending to ngayon eh. Hindi nila ni-launch, pero ang daming bumibili, diba? Alright, alright mga brothers, pag-usapan natin ang presyuhan nitong Cafe 125 ng Monarch. Alright, may cash price nga pala ito na 52,000 pesos. Ngayon naman, kung gusto nyo itong kuhain ng terms, magda-down lang po kayo ng 3,000 pesos and then magma-monthly kayo for 3 years ng 2,475. Again, ang rebate po ng Skygo and Monarch is 200 pesos po. So mga brothers, kung sunada nyo po itong Cafe 125 ng Monarch, maaari nyo po kaming i-PM sa aming page
page dyan po sa Sort Moto para po ma-assist kayo dahil po ahente naman kami ng Skygo and also ng Monarch Motorcycle. So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo itong bagong modern classic bike ng Monarch. Ito nga yung Cafe 125. At syempre, huwag nyo rin kakalimutan i-like ang ating episode dyan sa Facebook and also sa YouTube. At makita-kita pa tayo dahil nakapila pa ang ating mga test review para sa motor ng Monarch. So once again mga brothers, ako po si Art. Ride safe and cheers!